Arestadong isang high-value individual o HVI sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Talavera Police Station na nagresulta rin sa pagkakasamsam ng halos kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu at mga hindi lisensyadong baril noong hapon ng Enero 8. Ito ay sa pamumuno ni Police Colonel Harold Daggett L. Bruno. Patuloy ang pinaigting na intelligence-driven campaign ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO laban sa iligal na droga. Ayon sa ulat, bandang 1:20 ng hapon sa barangay Pinagpanaan, Talavera, Nueva Ecija, nagsagawa ng buy-bust operation ang mga operatiba ng Talavera Police Station kung saan naaresto ang 34 anyos na suspect na itinuturing na HVI at kilalang drug trader sa lugar. Naaktuhan umano ang suspect matapos magbenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa isang police pusher buyer kapalit ng 1,000 pisong mark money. Sa isinagawa protective search, na-recover mula sa suspect ang mark money, 3 karagdagang sachet ng hinihinalang shabu, isang converted caliber 22 na homemade na rifle at isang caliber 22 na gawang bahay na revolver na may 6 na bala. Ang kabuang bigat ng nasamsam na shabu ay humigit kumulang 64 na gramo na may tinatayang Dangerous Drugs Board o DDB value na 435,200 pesos. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa pahayag ni Police Colonel Bruno, matagal na umanong isinailalim sa masusing surveillance ang suspect bago isinagawa ang operasyon. Dagdag pa niya, patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang iba pang miyembro ng kanyang network sa iligal na droga. Aniya ang nasabing operasyon ay alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng PRO3, na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Agarang nagsagawa ng emergency anti-rabies mass vaccination ang Cabanatuan City Veterinary Office o CCVO sa Barangay Dalampang matapos makumpirma ang isang positibong kaso ng rabies sa pamamagitan ng ICT o Rapid Rabies Test. Dahil sa seryosong banta ng pagkalat ng rabies virus, mabilis na umaksyon ang mga veterinaryo at veterinary aides ng lungsod sa pamamagitan ng house-to-house vaccination upang masigurong mabibigyan ng bakuna ang lahat ng aso at pusa sa apektadong lugar. Bilang bahagi ng agarang aksyon, ipinatupad ang isang 3-kilometer radius sweep mula sa epicenter ng kaso kung saan target na mabakunahan ang lahat ng alagang hayop sa loob ng nasabing saklaw sa lalong madaling panahon. Tiniyak din ng CCVO ang Zero Miss Policy sa pamamagitan ng pagbisita sa bawat tahanan upang walang maiwang aso o pusa na hindi mababakunahan. Kasabay ng pagbabakuna, nagsagawa rin ang mga veterinaryo ng case investigation, contact tracing at information drive upang maipabatid sa mga residente ang panganib ng rabies, mga sintomas nito at ang kahalagahan ng tamang pag-aalaga at pagbabakuna ng mga alagang hayop. Nagpaalala ang CCVO sa mga residente ng Barangay Dalampang at mga kalapit na lugar na ihanda at isecure ang kanilang mga alagang aso at pusa na 3 buwang gulang pataas upang mapabilis ang pagbabakuna. Hinihikayat din ng publiko na maging mapagmatsyag at agad i-report sa City Veterinary Office kung may napansing kakaibang kilos sa kanilang alaga tulad ng pagiging agresibo, labis na paglalaway o takot sa tubig at liwanag. Binigyang diin ng CCVO na ang rabies ay 100% nakamamatay, ngunit 100% napipigilan sa pamagitan ng tamang bakuna. Anila ang kaligtasan ng bawat pamilya
ay nagsisimula sa responsableng pet ownership at sa pagkakaroon ng bakunadong alagang hayop. Nasawi ang isang babaeng tinatayang nasa edad 30 hanggang 40 taong gulang matapos masagasaan ng isang wing van habang siya ay natutulog sa shoulder ng Felipe Vergara Highway sa Barangay 55, Cabanatuan City. Ayon sa paunang ulat, naganap ang insidente habang ang wing van ay pumaparada sa gilid ng kalsada at hindi umano namalaya ng driver ang biktima na nakahiga sa naturang lugar dahil dito nagtamo ang babae ng multiple physical injuries. Agad na rumisponde ang Cabanatuan City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at isinugod ang biktima sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center o PJG-MRMC upang gamutin. Gayunman, idiniklara rin siyang dead on arrival ng mga doktor. Sa kasalukuyan, nananatiling hindi pa nakikilala ang biktima. Ang tanging pagkakakilanlan lamang sa kanya ay ang suot nitong kulay brown na t-shirt at floral na shorts. Tinatayang may taas ang biktima na 160 cm at may bigat na humigit kumulang 39 na kilo. Batay sa nakuhang impormasyon mula sa mga residente, ang nasabing babae ay madalas umanong nakikitang palakad-lakad sa Barangay 55 at humihingi ng makakain. Nananawagan naman ang mga otoridad sa sinumang may impormasyon o nakakakilala sa biktima o sa kanyang mga kamag-anak na makipag-ugnayan sa Cabanatuan City Social Welfare and Development Office o CSWDO na matatagpuan sa City Hall Compound, Kapitan Pepe. Maaari rin makipag-ugnayan sa Puneraria di Cabanatuan na matatagpuan sa Purok 1, Barangay San Isidro, Cabanatuan City o tumawag sa numerong 0918-904-7130. Patuloy naman ang investigasyon ng mga kinauukulan kaugnay sa insidente.